Magandang araw at welcome. Okay, sinusubaybayan ko itong no, itong tagapagsalita ng Malacanang na si Attorney Claire Castro, Undersecretary ng PCO. Mahalaga ito no sapagkat siyempre tayo bilang mamamayan nakamonitor tayo lagi sa balita. Sa binabalita ng Malacanang patungkol sa kung ano ba ang nangyayari, ano ba ang programa, ano ba ang mga proyekto ng gobyerno. Kasi mahalaga yan na dapat malaman natin. Medyo naguguluhan ako sapagkat maraming tanong ng media ang hindi totally na-address, hindi nasasagot ng maayos ni Attorney Claire Castro. So ngayon, sa atin, tayo ngayon bilang tagapakinig, medyo mapapaisip tayo ano ba ibig sabihin nito? Ano ba ibig sabihin nito? Ang problema ngayon, siyempre tayo ayaw din natin ng fake news Okay? Kaya lang dahil sa magulong paliwanag, kung minsan, imbis na mas mapalinaw, mapaayos, magiging clear sa ating lahat, lalong nagiging malabo sa pagkaunawa ng bawat tao. Okay? Halimbawa, dito sa video ito, tinanong si Attorney Claire Castro patungkol sa sinabi ni Mayor Baste o sa comment ni Mayor Baste. Okay? So ito po mga kababayan. Ito po ang ilan sa mga example na sinasabi ko na magulo ang sagot ni Attorney Claire Castro. Encouraging daw po na nakikita ng mga kriminal na hindi stricto yung presidente pagdating sa peace and order. Reaction po ng Palas. Ang tanong natin, saan niya ba nakuha ang mga data, yung mga facts na binabanggit niya, na lenient ang bagong pamahalaan o ang kasalukuyang administrasyon patungkol sa paggawa ng krimen? Sinabi na po natin ito. Panahon po ni dating Pangulong Duterte, mas mataas po ang crime rate kung ikukumpara po sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ay base sa statistics. Siguro po bago po magbintang at magparatang, si Mayor Baste patungkol sa di umanong leniency ng Pangulo ng kasalukuyang administrasyon patungkol sa pagsasagawa ng krimen. Tignan niya po muna at araling mabuti, makipag-usap sa mga abogado para malaman kung ano ang totoong records. Mas mataas po ang crime rate sa panahon ng kanyang ama. Okay. So yan po tanong ng media, sabi, ano ang masasabi ng Malacanang sa komentaryo comment ni Mayor Baste na maluwag ang approach ng Malacanang pagdating sa peace and order? Okay. Ngayon, ang sagot ni Attorney Claire Castro, sabi niya, mas mataas daw ang crime rate nung panahon ni dating Pangulong Duterte. At mas mababa kumpara ngayon. Pag sinabing crime rate, parang general. Okay? General ang kanyang sagot. Okay, ngayon, ito kasi kasi nung panahon ni Tatay Digong, ang madalas natin naririnig noon sa mga balita, nanlaban sa pulis, nagbarilan, ang dahilan ay ang sinasabing dahilan ay unsiyan sa droga. Yan po madalas noon Meron mga natatagpo ang patay.
may piring, may nakagapos, mga ganun eh. Oo. At yun daw po ay may kinalaman sa drugs. So, ibig sabihin, ang mga kriminal, ang mga sindikato, sila ang nagpapatayan. Ganun po ganun po ang ating narinig noon sa mga balita eh. Oo. Pero, noon, ang pagdating naman sa mga rape, yung mga yung mga hold up, nakawan, akyat bahay, snatching, pickpocket, bihira yan noon. Halos nawala yan noon. Yung mga agaw cellphone, nawala yan noon eh. Yung mga pag-alagala sa kalye, yung mga sa gabi, rape, halos nawala yan noon eh. Ngayon, pag sinabi kasing rape, hold up, pickpocket, snatching, ang usual yung biktima dyan ay mga matitinong tao. Mga matitinong tao. Diba? Kasi, hold up, rape, akyat bahay, agaw cellphone. Diba? Yan ngayon ang madalas natin narinig sa mga balita. Diba? Doon nga sa Bulacan, Bulacan ba yun o Pampanga, kamakailan. Yung matandang 82 years old, nirip daw ng adik base sa balita. Nirip ng adik, pinatay pa. Yung matanda na bedridden, na-rape. At ang na-rape, adik. Diba? Kumpara noon nung panahon ni Duterte, ang madalas natin naririnig sa balita, patay. Adik, patay. Poser, patay. Tapos, nung panahon ni Duterte, tumahimik yung mga tambay sa daan, sa kalye. Nawala yun. Yung mga pasiga-siga sa kalye, nawala yun. Yung mga nagiinuman sa kalye paggabi, nawala yun. Dito, honestly, nawala yun. Kumpara ngayon na yung mga sinasabi ko na yon na nawala nung panahon ni Duterte, nagbalikan ngayon. So ngayon, tanong ko kay Claire Castro, ano ba ang specific na krimen ang nangyayari ngayon, narinig natin ngayon sa balita at noon, panahon ni Duterte? Sino ang mga biktima? Okay, sino ba ang mga biktima ngayon at noon? Okay? Kasi, kung ako halimbawa, ako na lang, sarili ko, mas gusto ko yung marinig sa balita na ang biktima ay kriminal. Kasi mabiktima yung mga law-abiding citizen. Kasi mabiktima ng mga kriminal ng mga law-abiding citizen, siyempre, pipiliin na natin yung mga ang mabiktima. Marinig natin na nabiktima, namatay, ay yung kriminal. Hindi, totoo yan. Sa akin sarili, gano'n aking opinion, aking pananaw. Mas gusto ko yung gano'n eh. Kasi makita mo, matanda ni rape, pinatay pa. Diba? Marinig mo, 15 years old, ni-rape ng 13 na lalaki. Diba? Ngayon, kasi nga, ni-rape. 15 years old. Kawawa naman ang kinabukasan. Malayo pa ang mararating noon. Tapos pinatay pa. Natandaan mo yung sa Cebu ba yun? Sa Cebu? Yung niyaya ng boyfriend.
Tapos nirip nung ilan ba yung lalaki na pabalita doon? 13 yata. Tapos namatay yung bata, 15 years old. Example lang yun eh. Siyempre tayo, iniisip natin, ito mga biktimang ito, may mga kinabukasan pa yan. Ngayon, makulong man itong mga salarin, wala na, hindi na maibalik ang buhay ng mga biktima nila. Yan po ang pinagkakaiba noon. Kaya noon, mas masasabi natin na tayo mga law-abiding citizen, mas kampante tayo noon ng panahon ni Digong kasi nga, nabala yung mga kinakatakutan natin sa daan. Tayo mga mahihirap, wala naman tayong sapat na bodyguard, wala naman tayong sapat na kakayanan para mapangalagaan ang ating kaligtasan. Lalo pag naglalakad sa gabi, ang ating mga pamilya. Siyempre tayo, gusto natin yung mapayapa ang ating isip kapag sa labas yung ating pamilya. Diba? Yun yung hindi maintindihan eh. Yung hindi may paliwanag eh. Basta sinabi lang mataas ang crime rate ng panahon ni Duterte kumpara ngayon. Diba? Yun yung hindi na i-address ngayon eh. Ngayon, sabi ni Castro, dapat daw ang gawin ni Baste, tingnan muna. Aralin ng mabuti. May kipag-usap sa abogado. Para malaman kung ano ang totoo record. Nagkipag-usap sa abogado? Ganun ba yun? Ito po advice niya ha. Ito po ay advice niya kay Mayor Baste. Kaya lang, para malaman mo ang record, tingnan ang record, dapat ba sa abogado may kipag-usap? Ulitin ko advice niya ito kay Mayor Baste. Tingnan po muna niya, aralin mo buti, makipag-usap sa abogado, para malaman daw ang totoong record. Ang tanong ko, tama ba na sa abogado makipag-usap kung gusto lang malaman ang record? O sa pulis? Di ba dapat sa pulis ka magtanong? Di ba dapat ang tamang advice ni Atty. Claire kay Mayor Baste, magtanong ka sa pulis, sa PNP. Nandun sa kanila ang record, nandun sa kanila ang data. Bakit sa abogado? Yan po ang tanong ko kay Atty. Claire Castro kasi advice niya ito eh. Ito po advice niya. Hindi ito comment, advice niya ito. Tama ba? Ako ay dito ako nalilito sa mga sinasabi ni Atty. Claire. Ang tanong, sino ang abogado? Sinong abogado ang tatanungin ni Mayor Baste? Diba? Pagdating sa record, record ng crime rate, dapat ba sa abogado magtanong, Atty. Claire? Naguluhan ako eh. Kaya tayo po ay nagtatanong, ano ba dapat? Saan ba tayo pupunta, sa abogado o sa pulis? Para malaman natin yung data ng crime rate. Kasi dito, may kapitbahay akong abogado. Meron akong kaibigan na abogado, sa kanya ba ako magtatanong? Dapat pagtanong kung ano ang crime rate, ano ang data, ano ang record, o sa pulis, sa PNP. Diba? Mga media, mainstream media, sabi ni Atty. Claire narinig nyo ang advice niya kay Mayor Baste, magtanong daw sa abogado. Kung ano ang totoong record.
ng crime rate. Sabi na yan, Yan, no? Di ba? Ito pa. Ito pa yung example na nakakalito din. Sa taong bayan, kung ano ba ang tinutukoy, ano ba ang tama sa sinasabi ni Atty. Claire Castro. Ito naman ay may kinalaman ito sa issue. Issue doon sa sinasabing nakakuha di umano ng 206 million na kontrata ang kumpanya di umano ni Jeruis sa gobyerno o sa PCSO. Okay, ito. Meron pong report na isang media company kung saan isa sa co-founder si Jay Ruiz ang nakakuha ng 206 million na halaga ng kontrata mula sa PCSO. Ilang buwan bago po siya maging PCO secretary. Hindi pa po ba nagda-divest si Secretary Jay? Meron, ang batas naman po natin ay allowed po, no, mag-divest ng shares or interest sa anumang kumpanya na pag-aari niya within 60 days from the time na siya ay nag-assume ng position. So, yan po ay parating na po at alam naman po niya yung batas at lahat po naman ng gagawin natin dito ay dapat naaayon sa batas. Okay, so yan po Yan po ang tanong ng media kay Atty. Claire Castro. Specific, isang kumpanya lang binabanggit. Kumpanya na kung saan co-founder si Jay Ruiz ang nakakuha ng kontrata na may halagang 206 million na halaga ilang buwan bago siya maging PCO secretary. Hindi po ba siya nagda-divest? Yan po ang tanong. Specific. Isang kumpanya lang ang binabanggit. Isang kumpanya lang na Jeruis ang binabanggit. Kasi yan po ang nabasa ko doon sa Politico Sa Politico.com, nabanggit doon na mayroon daw di umano. Kumpanya ni Jeruis ang nagbag ng 206 million. So ngayon, yan po tinatanong ng isang media personnel sa Malacanang Press Con. Ngayon, ang sagot ni Atty. Claire Castro, sabi niya, ang batas naman po natin ay allowed po naman na mag-divest share o interest sa anumang kumpanya niya o pag-aari niya within 60 days. From the time na siya po ay mag-assume. So yan po ay parating na. At alam naman po niya ang batas. Ngayon, dahil nga specific yung tanong ng media, isang kampanya lang, isang company lang ang binabanggit, di ba dapat ang sagot ni Atty. Claire Castro, kung ano yung tinatanong na company, dapat yun lang ang sinagot niya. Oo. Pinakamaganda sana ang ginawa niya dahil ito po ay masabi natin personal na nakakaalam ay si Jeruis lamang. Diba dapat sabihin ni Atty. Claire Castro, kung ako yon, sasabihin ko, hindi ko po masasagot yung tanong nyo. The right person to answer is Jeruis. Siya na lang ang tatanungin ninyo. Kung ako yun yung sasabihin ko para hindi ko lumalabas na pinangungunaan si Jeruis. Hindi dapat nagkakalituhan. Diba? Ngayon, sa sinabi ni Atty. Claire Castro, binabanggit niya ang batas man po ay allowed. Ang batas man po natin ay allowed na mag-divest ng share o interest sa anumang company niya. Within 60 days. So, ibig sabihin, binibigyan niya ng assurance ngayon ang media na si Jeruis ay inaasikaso na itong mga pag-divest na kanyang share sa kumpanya.
Kaya nga ako, pati ako nalito. Para lumalabas na, oo nga, ito na nga, ginagawa na nga. Parang totoo nga, ang bulong-bulungan, yung report doon sa sinabi doon ng politiko. Parang, maniniwala tayo, siyempre, doon sa sagot pa ni Atty. Claire Castro, maniniwala tayo na ito na nga, nilalakad na nga ni Jerry West eh. O, di ba? Ngayon, dahil dyan nagkaroon ng kalituhan. Pati hindi lang tayo, hindi lang ako ang nalito, pati pala itong mainstream media nalito din. Katulad po nito dito sa GMA News Online, sabi dito, ito sabi sa GMA News Online, Jerry West is in the process to divesting shares from co-founded firm Palas. Palas. So ibig sabihin pati sila, GMA News Online, mainstream media, ganun din ang pagkakaunawa katulad sa akin. Na kinukonfirm nga ni Atty. Claire Castro itong napapabalita na di umano. Kumpanya ni Jerry West na nakakuha ng 206 million contract sa PCSO. Di ba? Ito sabi dito GMA News Online, sabi dito, Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro said Monday that newly appointed Presidential Communication Office ad interim Secretary Jerry West is in the process of divesting himself of his interest from his company. At the Palace Press Conference, Castro was asked about the report, saying that a media company co-founded by Ruiz had allegedly secured 206.052 million worth of contract from the Philippine Charity Statistics Office o PCSO in the last quarter of 2024, months before his appointment to PCO. Yan ganun din. Ngayon, itinanggi na po yan ni Jerry West na siya daw po ay walang pag-aari sa sinasabing kumpanya na binabanggit doon na nakakuha ng kontrata na 206 million. Itinitanggi yan ni Jerry West. Siya daw po ay parang kinuha lang bilang representatives, sabi niya. Ito po. Secretary, good morning. Secretary, may mga lumalabas na information regarding doon sa DG8, yung angulo ng merong interest, conflict of interest. Would you like to clarify those things na lumabas? And nakuha ba yung side ninyo doon sa story na yun? Okay, let me clarify that story. Actually, I did not want to dignify the story, kasi it's fake news. It's fake news. Unang-una, I don't own a share. I'm not a stockholder. I am not an owner of Digital 8. I was an authorized representative to represent the company in the joint venture agreement between IBC 13, DG8, and PCSO. I never owned that company. So, parang ginawa lang nila as representative dahil may konting pangalan naman tayo, ginawa akong parang spokesperson ng kumpanya, head ng sales and marketing noong October 2024. Ayan. Yan po ang sabi ni Jerry West. Wala siyang pag-aari. Yung sinasabing kumpanya na G8 Inc. na sinasabi na nakakuha ng kontrata na 106 million at 206 million ay wala daw siyang share dyan. Siya daw po ay kinuha lang bilang representatives. Sabi yan ni Jerry West. Diba? Ay ngayon, sino ngayon ay fake news?
'Di ba? Sino ngayon ang nagpapakalat ng fake news? Di ba? Pero mga kababayan, meron akong na panood na isang video na doon sa kanilang pinost na video ng Lionheart TV. Tama ito. Lionheart TV. Yan po nakalagay dyan. President J. Ruiz. Hindi representatives. Nakalagay dyan President J. Ruiz. Makita nyo dyan sa video nakalagay. Ang tawag nila kay J. Ruiz, President. Pero sabi naman ni J. Ruiz, siya daw po ay kinuha lang bilang representatives. Alam mo pa ang totoo? President o representatives? Ayan, tanong natin. Kay J. Ruiz. Kasi ito, post ito galing ito sa Lionheart TV. Video nila yan, available yan. Sa Facebook. Magsabagay, ito naman po pagdating ng time na sasalang na ito si J. Ruiz sa Commission on Appointments, malalaman yan, mauungkat yan lahat. Okay, kung totoo ba na siya ay hindi naman walang share sa kumpanya na yan, yung G8 Inc. na yan. Katulad na sinasabi niya dyan sa kanyang press con, wala daw siyang share dyan. Siya po ay kinuha lang bilang representatives. Pero base naman sa mga video na kita natin dito, siya po ay presidente ng kumpanya. Okay? Ngayon, pagdating po ng pag siya po ay sumalang sa Commission on Appointments, malalaman po mauungkat po yan. Kasi si J. Ruiz ay secretary, PCO secretary, sigurado yan, sasalang po yan sa Commission on Appointments. Okay? Sa akin pagkakaalam ngayon kung mali ako, di correct nyo ako. Okay? Kung mali ako na sa iniisip ko na siya po ay sasalang sa Commission on Appointments sa Senado, sa mababang kapulungan ng Kongreso, kung hindi totoo ang aking iniisip na siya po ay sasalang, correct nyo ako. Para tayo po ay hindi nagpapakalat ng fake news. Okay? So yan po mga kababayan